Kaklase, bago tayo magsimula, sino muna ang gustong mamuno sa ating panalangin ngayon? Ako po, ma'am. Sige, ikaw. Magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bagong araw na ito at sa pagkakataong matuto. Amen. Sa ngalan ng Ama, Sa ng ngalan Anak, Ama, at ng Anak, Espiritu at ng Santo. Espiritu Amen. Amen. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din sa iyo, ma'am. Magsiupo ang lahat. Pag tinawag ko ang inyong mga pangalan, sumagot, nandito po. Naintindihan ba? Narito po, ma'am. Ngayon na kumpleto na tayo at handa na ang lahat, balikan natin sandali ang ating nakaraang aralin bago tayo magpatuloy sa bago nating paksa. Handa na ba kayo? Yes, ma'am. Bago tayo tumungo sa bagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang paksa tungkol sa tungkulin ng pamilya. Tignan ninyo ang mga larawang ito. Ano ang inyong napansin? Ma'am, nagpapakita po ito ng mga gawain ng mga miyembro ng pamilya. Tama! Lahat ng ito ay may kinalaman sa mga tungkulin ng pamilya. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Bawat grupo ay pipili ng isang larawan at sagutan ang 2 tanong. Una, ano ang ipinapakitang tungkulin sa larawan? At pangalawa, bakit ito mahalaga sa pamilya? At pumunta na kayo sa inyong kagrupo ngayon din. Maaari na kayo magbahagi sa inyong larawan. Ang aming larawan po ay tungkol sa nanay na nagluluto. Ang tungkulin po niya ay maghanda ng pagkain para sa pamilya. Tama! Ang simpleng pagluluto ay pagpapakita ng pag-aaruga at pagmamahal ng magulang sa kanyang pamilya. Sa aming larawan naman po ay pinapakita ang tatay na nagtatrabaho. Ang tungkulin po niya ay magsumikap upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Napakahusay! Ang tatay ay halimbawa ng kasipagan at sakripisyo para sa kabutihan ng pamilya. Sa aming larawan ay pinapakita po ang bata na nag-aaral. Ang tungkulin po niyang anak ay mag-aaral ng mabuti para sa kanyang kinabukasan at para mampasaya ang kanyang mga magulang. Tama! Ang pag-aaral ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng anak. Sa ganitong paraan, natutulungan niya rin ang pamilya sa hinaharap. Sa aming larawan po, ipinapakita ang magkakapatid na naglilinis ng bahay. Ipinapakita po rito ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Magaling! Ang paglilinis ng bahay ay simpleng paraan ng pagtutulungan na nagpapakita ng pagkakaisa at respeto. Napakaganda ng inyong mga ibinahagi tungkol sa tungkulin ng pamilya. Nakita natin na sa bawat membro ay may mahalagang papel. Ang magulang bilang gabay at ang mga anak bilang tagasunod at katuwang sa paggawa ng mabuti. Bago tayo magsimula sa ating bagong paksa, gusto ko munang ipapanood sa inyo ang isang maikling video. Habang pinapanood ninyo ito, gusto kong isipin ninyo, ano kaya ang sinasabi ng ating konsensya kapag tayo ay nasa pagitan ng tama at mali? Mẹ tuổi à? Giờ tao đi gì nè? Ôi, con ốc. Chọn, đây làครับ จัดไปเอาสั่งมาเร็วต่อเลย
Tahimik mo ng saglit. Ano ang inyong naramdaman habang pinapanood ang video? Parang na-touch po ako, ma'am. Parang pinapaalala ng video na kahit walang nakakita, dapat pa rin tayong gumawa ng tama. Magandang obserbasyon. Sino pa ang gustong magbahagi ng kanilang naramdaman or napansin? Ako, ma'am! Parang may konsensya po yung tatay sa video. Alam niya kung anong dapat niyang gawin kahit may tukso. Tumpak. Iyan mismo ang tinatawag nating konsensya. Ngayon, gusto kong pag-usapan ninyo ito sa inyong katabi. Tanong, kailan mo huling naramdaman na may tinig sa loob mo na nagtuturo kung alin ang tama o mali? Mayroon kayong 2 minuto para magbahagi sa isa't isa. Okay, sino ang gustong magbahagi ng sagot ng kanilang kapareha? Sabi ng partner ko, minsan daw gusto niya manloko sa quiz. Pero naalala niya yung sabi ng mama niya na mas mahalaga ang pagiging tapat. Kaya hindi na niya ginawa. Wow! Napakagandang halimbawa. Mapapansin ninyo, hindi lang basta boses ang konsensya. Nahuhubog ito sa pamamagitan ng mga turo ng ating pamilya at pananampalataya sa Diyos. Maaari bang pakibasa ang mga layunin na nais nating makamit para sa klase na ito? Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang pakibasa. Natutukoy ang iba't ibang paraan ng paghubog ng konsensya na ginagabayan ng pananampalataya ng pamilya. Pangalawa, Unawaan na ang paglina ng konsensya. Sa tulong ng pananampalataya ng pamilya ay nakakatulong sa tamang pagpapasya batay sa likas na batas moral upang mapanatili ang pagpili ng kabutihan. at pangatlo, Pamamala sa mga gawain ng mga asal at desisyong nagpapakita na maayos na konsensyang hinubog ng pananampalataya ng pamilya. ayan. Gusto kong itanong sa inyo, paano kaya natin malalaman kung ang ating mga ginagawa ay tama o mali? Sino kaya ang gumagabay sa atin sa paggawa ng mabuting desisyon sa loob ng pamilya? Ma'am, tinulungan po tayo ng mga magulang natin kung alin ang tama at mali. At syempre po, tinuturuan din tayo ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Tama! Ang ating pamilya, hindi lamang mga magulang ang gumagabay, kundi pati na rin ang ating pananampalataya sa Diyos na siyang nagbibigay ng liwanag sa ating konsensya. Kaya sa ating bagong aralin, pag-uusapan natin kung paano nahuhubog ang ating konsensya at kung paano nagiging gabay dito ang pananampalataya ng pamilya upang piliin natin ang mabuti at tama sa bawat pagkakataon. Una, paghawan muna ng bokabularyo sa paksang ito. Likas na batas moral. Ang likas na batas moral ay likas na pagkilala ng tao sa tama at mali batay sa kanyang katutubong pag-unawa, hindi batay sa kanyang palabas na batas. Ito ay gabay sa tamang asal na nakaukit na sa puso ng bawat isa. Kamangmangan. Ang kamangmangan naman ay kawalan o kakulangan ng kaalaman tungkol sa isang bagay, sitwasyon, o katotohanan. Ito ay maaaring dulot ng kakulangan sa edukasyon o pagkakaroon ng maling impormasyon. Pagpapasya. Ang pagpapasya ay ang proseso ng pagbuo ng desisyon o pagpilis mula sa iba't ibang opsyon na maaaring nakakaapekto sa kinabukasan o kalagayan ng isang tao. Paghuhusga. Ang paghuhusga naman ay ang kakayahang suriin at bigyan ng hatol ang isang tao o sitwasyon batay sa mga obserbasyon, karanasan, pamantayan ng moralidad. Bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman, ano ang naiisip ninyo kapag narinig ninyo ang salitang tama at mali? Ma'am, ang tama po ay ginagawa natin ng may kabutihan. Para po sa akin, ang mali ay yung alam mo ng masama pero na ginawa mo pa rin. Tama. Ang pagkilala sa tama at mali ay bahagi ng ating konsensya. Ngayon, ano nga ba ang konsensya?
Ito ay nagmula sa Latin na cum o meaning mayroon, siyensya, kaalaman, na nangangahulugang may kaalaman sa ginagawa at nagbibigay gabay kung ano ang tama at mali. Gayunpaman, hindi palaging tama ang konsensya, lalo na't hindi ito nakabatay sa likas batas moral. Ngayon naman, aalamin natin ang dalawang uri ng konsensya ayon kay Agapay 1991. Pero bago ko sabihin, gusto kong marinig muna ang inyong opinyon. Ano kaya ang ibig sabihin ninyo kapag sinabing tamang konsensya? Para po sa akin, ma'am, ang tamang konsensya ay kapag alam ng tao kung ano ang mabuti at masama at pinipili niyang gawin ang tama. Ibig sabihin, gumamit ka ng tamang batayan sa iyong desisyon. Ayon naman kay Agapay 1991, ang tamang konsensya ay batay sa tamang prinsipyo at naaayon sa katotohanan. Sa madaling sabi, ito ay kapag ang ating desisyon ay tugma sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, bigyan natin ng halimbawa. Sino ang makakapagbigay ng sitwasyon na nagpapakita ng tamang konsensya? Halimbawa po, may nakita akong wallet sa daan. Kahit gusto kong kunin, naisip ko na hindi ito akin, kaya binalik ko sa may-ari. Napakagandang halimbawa. Iyan ang tamang konsensya, ang pagdidesisyon batay sa tama at sa katotohanan. Kaya naman, dumako tayo sa maling konsensya. Sa tingin ninyo, ano naman ang ibig sabihin ng maling konsensya? Siguro po kapag akala ng tao tama ang ginagawa niya pero mali pala. Tumpak. Ayon pa rin kay Agapay 1991, kapag ang konsensya ay batay sa maling prinsipyo o maling aplikasyon ng tamang prinsipyo. Ibig sabihin, may kabutihang hangarin pero mali ang paraan o batayan. Sino ang makapagbigay ng halimbawa ng maling konsensya? Kapag may kaibigan akong nangopya, tinutulungan ko siya kasi ayokong mapagalitan siya. Iniisip kong tama yon kasi tinulungan ko siya. Pero mali pala kasi pandaraya iyon. Tama. Ang iyong hangarin ay makakatulong, pero mali ang ginawa dahil nilabag nito ang katapatan. Iyan ang tinatawag na maling konsensya. Mabuti ang intensyon, ngunit mali ang prinsipyo at ideya. Naintindihan niyo ba ang kaibahan ng dalawang uri ng konsensya? Opo, ma'am! Magaling. Naunawaan niyo naman ang dalawang uri ng konsensya. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga nakakaapekto sa ating konsensya. Ito ay ang kamangmangan. Pero bago natin paghimayin, ano muna ang naiisip ninyo kapag sinabing kamangmangan? Para po sa akin, ma'am, ang kamangmangan ay parang kakulangan ng kaalaman, yung hindi mo alam kung ano ang tama o mali. Ako po, ma'am, parang kapag wala kang alam sa isang bagay, kaya minsan nakakagawa ka ng mali. Tama kayong dalawa. Ang kamangmangan ay ang kawalan ng kaalaman ng isang bagay na dapat mong malaman. Ito ay nakakapekto sa ating konsensya dahil kung kulang tayo sa tamang kaalaman, maaring mali ang ating paghuhusga sa kung ano ang mabuti o masama. Ngayon, ayon sa mga pilosopo, may dalawang uri daw ng kamangmangan. Ito ang kamangmangang madaraig o vincible ignorance at kamangmangan di madaraig o invincible ignorance. So, ang kamangmangang madaraig o vincible ignorance, ito ay uri ng kamangmangan na maaaring mapunan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsisikap. Halimbawa, isang estudyante ang hindi alam na mali ang mangopya sa pagsusulit. Pero kung gugustuhin niyang malaman at matutunan, madali niyang mauunawaan ang pandarayang ito. Sino sa inyo ang makapagbigay ng halimbawa ng uri ng kamangmangan? Ako po, ma'am. Halimbawa po, hindi ko alam na bawal pa magpakopya ng assignment. Pero, nang ipinaliwanag ng teacher, natutunan ko na mali pala iyon. Tama. Ang pangalawa naman ay ang kamangmangang di madaraig
or invincible ignorance. Ito naman ay uri ng kamangmangan na hindi kayang mapunan, kahit gaano pa ang pagsisikap ng isang tao. Halimbawa, isang batang lumaki sa liblib na lugar na walang tinuruang tungkol sa moralidad o relihiyon. Hindi niya alam na mali na pala ang kanyang ginawa dahil wala siyang pagkakataong matuto. Ano ang masasabi ninyo? May pananagutan pa ba siya sa maling nagawa? Siguro po ma'am, hindi ganun kalaki. Kasi wala naman siyang alam o nagturo sa kanya. Oo nga po, parang hindi niya ginusto, kundi dahil wala talaga siyang kaalam-alam. Tama! Sa kamangmangang di madaraig, walang pananagutan ang tao sa kanyang pagkukulang dahil wala naman siyang kakayahang malaman ang tama. Ngunit sa kamangmangang madaraig, may pananagutan dahil pabaya siya sa paghahanap ng kaalaman. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Ngayon, alam naman natin ang kamangmangan ay nakakaapekto sa ating kakayahang magpasya ng tama, ngunit alam ba ninyo na ang ating konsensya ay kumikilos din sa iba't ibang yugto ng ating pagkilos? Ayon kay Ilagan 2020, ang konsensya ay gumagabay sa tatlong panahon ng kilos. Subukan nating tukuyin ito isa-isa. Una, bago ang kilos o antecedent conscience. Pakibasa? Ito ay pagsusuri bago pa man gumawa ng desisyon. Sinusuri natin kung ano ang magiging mabuti o masama sa ating pasya. Halimbawa, pinag-iisipan mo kung tatapusin mo muna ang takdang aralin o sasama sa lakad ng mga kaibigan. Ano ang dapat mong gawin ayon sa iyong konsensya? Tatapusin ko muna ang takdang aralin kasi iyon ang mas tama, ma'am. Magaling! Gumana ang iyong konsensya bago pa man kumilos. Pangalawa, ito ang habang isinasagawa ang kilos or concomitant conscience. Sa yugtong ito, ginagabayan ng konsensya habang kumikilos. Habang ginagawa mo ang isang bagay, naramdaman mo kung tama o mali. Naranasan nyo ba yon? Opo, ma'am. Lalo na po pag exam. May boses talaga sa loob na nagsasabing huwag ituloy pero minsan pinipilit pa rin. At iyan mismo ang tinawag nating concomitant conscience. Ang konsensya ay kumikilos habang gumagawa tayo ng desisyon. At ang pangatlo naman ay ang pagkatapos gawin ang kilos or consequent conscience. Sa huling yugto, pagkatapos mong kumilos, ang konsensya mo ay nagsusuri sa naging resulta. Kapag tama ang iyong ginawa, nakaramdam ka ng kapayapaan. Kapag mali naman, nakaramdam ka ng guilty o pagsisisi. Sino rito ang nakaranas ng ganon? Opo, ma'am. Minsan po, pagkatapos kong magsinungaling, sobrang guilt po talaga kaya inamin ko rin sa hot. Yan ang consequent conscience. Nagtuturo sa atin na ang aral mula sa ating nagawang kilos. Kaya tandaan, ang konsensya ay hindi lang basta boses sa loob. Ito ay gabay sa tatlong panahon ng ating pagkilos. Bago, habang at pagkatapos gumawa ng desisyon. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Talaga ba? Yes, ma'am. Magaling. Takay natin ang konsensya sa iba't ibang panahon ng pagkilos, bago, habang at pagkatapos ng ating desisyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang paraan ng paghubog ng konsensya. Ngunit, bago tayo magsimula, gusto kong itanong, sa tingin ninyo, sapat na ba ang sundin lang natin ang ating konsensya? Siguro po, ma'am, oo. Kasi ang konsensya naman ang nagsasabi kung tama o mali. Pero minsan po, mali rin ang sinasabi ng konsensya kung mali ang alam natin. Napakagandang punto. Ayon naman kay Yason 2023 na hindi sapat na sundin lamang ang konsensya. Mahalaga ring hubugin upang piliin at gawin ang tama. Ang ating konsensya ay maaaring tama o mali.
Kaya tungkulin natin na linangin ito sa tamang desisyon. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang mga paraan upang mahasa ang ating konsensya. Una, napakahalaga ang ating edukasyon. Sa paaralan, hindi lang tayo natuto ng akademikong kaalaman, kundi pati na rin ang mga pagpahalagang moral. Halimbawa, may kaklase kayong nahuli sa pangungopya. Kung ikaw ay nakatanggap ng aral mula sa mga guro tungkol sa katapatan, ano ang kaya ang magiging desisyon mo sa ganong sitwasyon? Hindi ko po siya tutularan, ma'am. At baka sabihan ko pa siya na mali ang ginagawa niya. Tama. Yan ang dapat mong gawin. So, pangalawa naman, ito ay ang pagninilay-nilay. Ito ay kapag sinusuri mo ang iyong sarili, ang iyong motibo, ugali at desisyon. Halimbawa, pagkatapos mong magalit sa iyong kaibigan, nag-isip ka kung tama ba ang iyong sinabi o dapat kang humingi ng tawad. Sa ganitong paraan, hinuhubog mo ang iyong konsensya upang piliin ang kabutihan. Parang yung minsan po napagsalitaan ko ng masama ang kapatid ko. Tapos inisip ko sa gabi kung nasaktan ko siya. Kaya kinaumagahan, humingi ako ng sorry. Napakagandang halimbawa. Iyan ang tunay na ethical na pagsusuri sa sarili. Ang konsensya ay mas tumatalino kapag tayo ay nagmumuni-muni. Pangatlo naman ay ang pagsasanay ng mga bertud, tulad ng katapatan, tapang at kababaang loob. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lang minsan, ito ay pagsasanay araw-araw. Halimbawa, kahit walang nakakita, ginagawa mo pa rin ang tama, tulad ng pagtulong sa janitor o pagligpit ng kalat sa classroom. Pang-apat naman, kailangan natin ang mabuting impluwensya mula sa pamilya, kaibigan o komunidad. Sino sa inyo ang may taong tinitingala dahil sa kabutihan ng puso nila? Ako po, ma'am, si mama. Lagi niya po akong pinapaalalahanan na maging tapat kahit mahirap. Napakagandang modelo! Ang mga positibong halimbawa ay tumutulong sa atin upang maging matatag sa paggawa ng tama kahit mahirap. Pang-lima naman, ito ay ang panalangin o regular na panalangin kasama ang pamilya. Ang panalangin ay hindi lang basta hiling. Ito ay panahon ng pagpatahimik at pakikinig sa Diyos. Halimbawa, bago ka magdidesisyon, tulad ng pagpili ng kurso o paghingi ng tawad, nagdarasal ka muna para humingi ng gabay. At ang panghuli naman ay ang pag-aaral ng banal na aral sa simbahan o relihiyon. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng moral na pamantayan. Halimbawa naman, ang aral ni Jesus tungkol sa pagmamahal sa kapwa ay nagtuturo sa atin ng kabutihan kahit sa mga tao na kasakit sa atin. Ngayon, mga anak, naintindihan ba ninyo kung paano natin nahuhubog ang ating konsensya? Opo, ma'am. Sino ang makapagbubuod kung ano ang mga paraan ayon kay Siason 2023? Ma'am, natutunan ko po na para mahubog ang konsensya, kailangan po ng edukasyon, pagninilay, pagsasanay ng bertud, magandang impluwensya, panalangin at relihiyosong gabay. Napakahusay! Tandaan, ang konsensya ay parang kalamnan. Lumalakas kapag ginagamit sa tama, humihina kapag pinapabayaan. Anak, napag-usapan natin ngayon ang iba't ibang konsepto tungkol sa konsensya. Mula sa uri nito, sa epekto ng kamangmangan, hanggang sa kung paano ito kumikilos at nahuhubog. Ngayon, gusto kong kayo mismo ang bumuo ng kabuoang kahulugan ng konsensya batay sa inyong natutunan. Simulan natin sa tanong na ito. Ano ang konsensya ayon sa iyong pag-unawa ngayon? Para po sa akin, ma'am, ang konsensya ay gabay sa ating isip at puso na tumutulong magpasya kung ano ang tama o mali. Magaling!
Ngayon, based sa ating unang paksa, sinabi ni Agapay 1991 na may dalawang uri ng konsensya. Ito ay ang tama at mali. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa? Yung tamang konsensya po ay nakabatay sa katotohanan, samantalang yung maling konsensya ay base sa maling prinsipyo o maling pag-unawa. Tama! Ngayon, kung minsan nagkakamali ang konsensya ng tao dahil sa kamangmangan, ano nga ulit ang dalawang uri ng kamangmangan na nakaapekto sa ating konsensya? May madaraig at di madaraig po. Yung madaraig ay pwedeng mapunan sa pag-aaral at pagsisikap. Pero yung di madaraig ay wala na talagang paraan kahit anong gawin. Tumpak! Kaya dapat nating linangin ang ating kaalaman para hindi tayo maging biktima ng maling paghuhusga. Ngayon, sabi naman ni Ilagan 2020 na ang konsensya ay kumikilos sa tatlong panahon. Sino ang makakapagsabi kung ano-ano ito? Bago, habang, at pagkatapos po ng kilos. Tama! At sa bawat yugto, may tungkulin ang konsensya. Ano nga ulit ang ginagawa ng konsensya bago ang kilos? Sinusuri po nito kung mabuti o masama ang ating gagawin. Habang isinasagawa ang kilos. Ginagabayan tayo kung tama pa rin ba ang ginagawa natin habang gumagawa. At pagkatapos ng kilos, Sinusuri po natin ang naging resulta kung tama o mali ang desisyon natin. napakahusay. Ngayon, kung nagkakamali ang konsensya at naaapektuhan ng kamangmangan, paano kaya natin ito maihanda at maihuhubog upang maging tama ang ating mga pasya? Sa pamamagitan po ng edukasyon, pagninilay, panalangin, at pagsunod sa katuruang moral. Tama! Iyan mismo ang tinutukoy ni Siason 2023 na ang konsensya ay dapat linangin at sanayin upang maging matatag at makatao. Ngayon, pag-isipan ninyo ito. Bakit mahalaga ang konsensya sa pag-unlad ng ating pagkatao? Kasi po, ito ang tumutulong para magpasya tayo ng tama at mamuhay ayon sa kabutihan. At kapag tama ang konsensya natin, nagiging responsable at makatarungan tayo sa ibang tao. Tumpak! Ang konsensya ay hindi lang basta boses ng tama at mali, ito ay puso ng ating moralidad. Ito ang gumagabay sa atin tungo sa pagiging makatao, makatarungan at maka-Diyos. Ang konsensya ay likas na kakayahan ng tao na kumikilala at humusga ng tama o mali. Ngunit, upang ito ay maging wasto, kailangan itong hubugin sa pamamagitan ng kaalaman, pananampalataya at mabuting gawi. Sa bawat yugto ng ating pagkilos, bago, habang at pagkatapos, ang konsensya ang ating gabay tungo sa mabuting pagkatao. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong magpayo sa kapwa estudyante, paano mo ipapaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang konsensya sa panahon ngayon? Sasabihin ko po na importante ito kasi sa dami ng tukso at maling impluwensya ngayon, ang tamang konsensya lang ang makakatulong para manatiling tama ang ating landas. Tama ka dyan, Audrey! Sa panahon ng social media at mabilis na pagbabago, ang pagkakaroon ng matatag na konsensya ay isang uri ng lakas, isang patunay na marunong kang pumili ng tama kahit mahirap. Kaya tandaan ninyo mga mag-aaral, ang konsensya ay hindi lamang basta tinig ng ating isipan, kundi liwanag at nagtuturo ng daan patungo sa kabutihan at pag-unlad ng ating pagkatao. Naintindihan ba? Opo, ma'am! Ngayon ay may pagsasadula kayong gagawin. Hahatiin ko ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng maikling dula-dulaan, 2 hanggang 3 minuto, na nagpapakita ng tunay na sitwasyon sa buhay estudyante o kabataan na may kinalaman sa paggamit ng konsensya. Dapat may bahagi
ng dula-dulaan o roleplay na ipinapakita ang pagdidesisyon bago, habang at pagkatapos ng kilos. May halimbawang may kamangmangan, may paghubog ng tamang konsensya. Iyon ba yung edukasyon, panalangin, bertod, o pagninilay o relihiyosong gabay? Pwede rin gumamit ng background music, props, cellphone camera at mga simpleng costume. Pagkatapos ng pagtatanghal, magbibigay ng maikling paliwanag, 1 minuto, ang bawat grupo kung ano ang ipinapakita nilang uri ng konsensya at paghubog nito. I-upload nyo ang inyong video sa Google Drive o YouTube at isend ang link sa aking Facebook account. Ang aking Facebook account ay ang Jade Bustalinyo, o maaari ring ipasa sa aking Gmail account, bustalinyo@gmail.com. At huwag kalimutang pangalanan ang file na inyong pagsasadula. Ngayon, ito ang inyong mga sitwasyon, Group 1. Sa Group 1, tukso ng pagsisinungaling. So, isang estudyante ang nalamang sa exam at nakonsensya kung kaamin ba o itatago. Sa Group 2 naman, pamilya o barkada ba? Pagpili kung sasama sa outing ng barkada o tutulong sa gawing bahay na ipinapakita ang tatlong yugto ng konsensya. At ang Group 3 naman ay ang desisyong magpatawad. Isang kaibigang nasaktan pero piniling magpatawad sa tulong ng pananampalataya at tamang paghuhusga. At ngayon naman, isisend ko sa inyo ang rubrics ng ating pagsasadula, ng inyong pagsasadula ngayong araw. At sa rubrics na iyon, ang kabuang batayan ng pagmamarka ay ang 91 to 100, ito ay napakahusay, 81 or 9 to 90 na mahusay, 71 to 80 katamtaman, 61 to 70 kailangang paunlarin, at 60 pababa hindi natapos o hindi naipasa. At tatapos naman ang inyong pagsasadula. Ngayon ay susubukin natin ang inyong pag-unawa sa ating aralin tungkol sa paghubog ng konsensya, gabay ng pananampalataya sa pamilya. Gagamit tayo ng Kahoot, ay isang interactive app na nagbibigay ng masaya at makabuluhang pagsusulit. Ito ang mga hakbang. Buksan ang inyong cellphone, tablet o laptop kung meron man. Pumunta sa website na Kahoot It o buksan ang Kahoot app kung mayroon kayo. Ilagay ang game pin na ibibigay ko sa screen. I-type ang inyong pangalan sa Kahoot bago magsimula at sagutin ang bawat tanong ng maayos at piliin ang pinakaangkop na sagot. Maaari na kayong magsimula.
Nag-enjoy ba kayo sa ating pagsusulit ngayon? Yes, ma'am. Okay. Ngayon naman ay may maikling akong ipapasagot sa inyo. Okay? Ito ang question na ipapasa ninyo sa Google Classroom. Dapat 3 hanggang 5 pangungusap lamang. Ito ay ang paano nagiging gabay ang pananampalataya at konsensya sa paggawa ng mabuti sa loob ng pamilya. So, maari niyo nang isagot ito. Natapos naman natin ang ating paksa ngayong araw. Ngayon ay may takdang aralin akong ipapagawa sa inyo. Ito ay ang gumawa ng journal entry tungkol sa isang sitwasyon sa inyong pamilya kung saan ginamit mo ang iyong konsensya at pananampalataya sa pagpili ng tama o mabuting kilos at ipaliwanag kung ano ang iyong natutunan mula sa karanasang iyon. Ipasa natin ito sa sunod na pagpupulong ng klase. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Magaling! Bago tayo magtapos, mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa ating aralin? Wala po, ma'am. Naniniwala akong naintindihan ng lahat ang ating aralin ngayong umaga. Maari bang pangunahan mo ang panapos na panalangin, Audrey? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Amang Diyos, maraming salamat po sa karunungang aming natutunan ngayong araw. Gabayan niyo po kami sa aming mga gagawin at naway magamit namin ang aming mga natutunan sa mabuting paraan. Pagpalain niyo rin po ang aming guro, mga kaklase at aming pamilya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam muli at salamat sa inyong pakikinig. Paalam at maraming salamat din po, Ma'am Jade. Paalam! Paalam po!